Tayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos. We praise you, Lord. Salamat po aming Diyos. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Hallelujah to your name. We glorify your name. Purihin ka aming Diyos. Napakabuti mo po, aming Diyos. Hallelujah. Jesus is our firm foundation. Hallelujah. We glorify you, Lord, this morning. We are forever grateful in your goodness. Amen. Awit tayong lahat. We praise you, Lord. Jesus, you're my firm foundation. I know I could stand secure. Let's sing. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Listen pa. Jesus, you're my firm foundation. I know I could stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy. Your word is faithful. Your word is faithful. Your word is Amen. Mighty with power. mighty and power. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, Jesus, you're my firm foundation. I know I could stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Yes, Lord. You're my firm foundation. You're the rock of my salvation. You're my firm foundation. Yes, Lord, you are our firm foundation. And we magnify you, Lord, this morning. Yung aking pagka-techie sa ganitong paraan. Notebook pa rin at anong tawag dito? Arms rest. Yan. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Dahil sa talaga namang malamig, ulit po kung pwede, painit ulit natin ating mga kamay. Iabot po nyo habang mainit na sa inyong katabi, kaliwa kanan, harap at likod. Yan. Para po magkahawahan tayo ng init. Init. Praise God. Napanood po natin ng parang 1 minute na clipping, video clip sa ating pong kalagayan nitong mga nakaraang mga araw. And we pray to God na hindi na po pumaya para pumabuti ang panahon ng klima. Although alam na po natin na dadaan sa atin ang mga bagyo, ang mga pinoproblema nating karaniwan.
Pero ang pag-uusapan po kasi natin, mga kapatid, ay yung unfailing qualities of Christ-like living. At naka-highlight po dito, mga kapatid, yung katotohanan na yung pagkawangis natin sa ating Panginoong Hesus, talaga pong marapat na maihayag natin kaya anumang kalalagayan meron tayo sa pang-araw-araw na buhay. At diyan po, mga kapatid, kasama ng mga napanood natin, and of course, mas marami pa dyan, pero ilang mga pinakita lang po sa atin. Nakita niyo yung malaking bato na gumulong po galing sa baba at sa taas at pumatong po doon sa kotse. No? Ay salamat ng sa Lord na naka-park lang po yun. Pero may nakita akong aso doon sa katabi po bago. No? And nadaganan po nung ibang mga debris dito. Sana buhay yung aso. Yung iba pong mga evacuees natin sa iba-ibang mga lugar, hindi po makaalis-alis ng kanilang mga bahay, inaalala yung kanilang mga alaga. Sometimes, ganun nga po. No? Pero, eto, may panawagan lang po ako, mga kapatid, para sa atin. Kaugnay dito. Halimbawa po, kung meron po kayong mga damit na hindi nyo na sinusuot, o kaya nakalakhan. Tama ba yung salita ko? Parang yung katawan lumaki, lumituloy yung nakaliitan. Ayun. Okay. Hindi nakalakhan, kundi nakaliitan. Pakiipon nyo po sa inyong mga tahanan. No? Lagay nyo sa mga bags at sakali po, merong kailanganin natin na itulong sa mga ganung kalagayan, agad nating madadala dito sa ating church. Hindi po yung kagad dalhin nyo dito kasi wala po tayong sapat na lugar na paglalagakan. Pero kung sakali po, no, nanawagan po ko sa inyo doon. Ikalawa, ay alam nyo po ang isang pinagpapasalamat ko mabuti sa Panginoon sa atin sa MCF. Ito po, taos puso kong sasabihin. Tiwalang-tiwala ang Panginoon sa atin. Ang MCF po ay merong mababang loob pagdating sa nakikitang pangangailangan. Tayo po, bahagi ng budget natin ay naglalagay para sa kalamidad, calamity fund. A certain percentage ng ating tinatanggap mula sa tithes and offerings ay napupunta po doon. Dahil nga alam natin, ang Marikina ay lagi pong nagdadaan sa mga kalamidad. And that is wisdom from the Lord. At sa pang bagay na kaugnay dito na masaya po ang aking puso, hindi na po kailangan tumawag ng meeting para pag-usapan, ano ba, maglalabas pa tayo ng panalapi, tulong dito. Hindi po. Kasi nga, nandun na po yun. So at any time, kailangan po, ayun, ang isang patutuo ng church ay yung nakatugon agad sa pangailangan. Hindi po maramihan, ayon lamang sa ating kakayahan. Pero isa pong pinagpapasalamat natin sa Panginoon, there is always a grabbing of the opportunity given to us by God, reaching out for others. Kung sakali man po, mga kapatid ko, kinakausap kayo ng Panginoon na gusto nyong makibahagi financially, that is, para po madagdagan yung pondo natin for calamity fund, inyo pong malayang at masayang ipagkaloob sa Panginoon. Yun po lamang aking panawagan. At sabi nga po natin, ang ating paksa ngayon ay yung unfailing qualities of Christ-like living. Ayon po dun sa Matthew 11:28 and 29. At mamaya po, pupunta naman natin sa bahagi ng kasulatan. Kaugnay po dito. Pero bilang pasimula po, gusto kong sabihin sa ating mga kapatid, sa mensahe ng Diyos, ay yung tipong may pagtayo tayo doon sa posisyon na mula nung tayo maugnay kay Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, sinasad po ng kasulatan, ang isang tawag sa atin, servants of God.
mga lingkod ng Diyos. At nakapaloob po doon, mga kapatid, ang ating pag-uusapan. Ano bang mga katangian ang dapat makita sa isang sinasabing Christ-like living? So ang pagtutuon natin pansin, mga kapatid, ay yung pagiging kawangis ni Kristo. Kung sino siya, ano siya, dapat yung kanyang mga tagasunod, ganun din. So ang proposition po ng mensahe natin ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, heto, our God the Father is committed to forming us to the image of His Son, Christ Jesus our Lord and Savior. Ulitin ko po, ang ating Diyos Ama ay committed to forming us. Huhubungin niya tayo tungo dun sa imahe ng kanyang anak na si Kristo Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Lagi po yon, laman ng puso ng ating Ama sa langit, yung bagay na yun. Bawat isang maugnay kay Kristo na kanyang bugtong na anak, naging tagapagligtas, yun po, huhubugin sa wangis ni Kristo. Christ-like living. Halimbawa na lang, doon sa Romans 8:29, makita po natin ang pahayag ni Apostol Pablo doon sa talatang iyon, Romans 8:29, at bahagi po ng sinasabi po dito na paragraph, ito, sabi po niya, mula po sa 28, kasi itong 28, kilala natin talatang ito. Kabisado na natin marahil. Bukang bibig na po natin ito. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, so that we might be the firstborn among brothers, and so on. Ginugusto po ng tatay natin sa langit, makawangis tayo ng kanyang anak. Makawangis tayo ng kanyang anak. Mayroon pang ibang mga references, 1 Corinthians 15:49, 2 Corinthians 3:18, and 1 John 3:2. Bilang tinawag po ni John na mga children of God, kailangan po taglay natin ang imahe ng ating Panginoon. Christ likeness, sons, holy living. Pareho po yan, isa po yan. At ito ang maganda, mga kapatid, nakaka-intriga po ito. Yung bang makatawag pansin, kakaiba. At nag-iisa pong kalagayan, mga minamahal, kung saan ang Panginoong Jesucristo mismo, in His own words, ay nag-describe ng kanyang sarili. Nagsalarawan ng kanyang sarili. Siyempre, hindi na tayo makapag-argue doon sa katotohanan. Kung siya mismo ang magpapakilala kung sino talaga siya, talagang maasahan po, mapagkakatiwalaan, tama yan. Pero pambihira po yan, mga kapatid, mangyari. In fact, dito lang po sa sa Matthew 11:28-29, na ginamit pong pagkakataon, yung konteksto doon, na ang tingin ng Panginoon. Kaya may paanyaya siya sa verse 28 ng Matthew 11. Come to me, wika niya, all ye that are weary and burdened. Mga kapatid, sa kasalukuyang panahon na dinadaan natin, practically, parang equated kagad, burdened, weary. Yan ang kalagayan, generally speaking, ng tao, ng mundo. So ang paanyaya, come to me, sabi niya. At tapos, patuloy pong sinabi dun sa Matthew 11:28, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Rest. Malaya, payapa, panatag. At sa lahat ng pwedeng sakupin ng salitang rest, at 2 beses pong binanggit yan sa ating mga talatang pinag-uusapan. Sabi niya doon sa verse 28, and I will give you rest. 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
Isama na natin verse 30, pagbasa kasi concluding verse ng chapter 11. For my yoke is easy and my burden is light. Pansin niyo po, may paanyayang Panginoon sa tao. Ano man ang kalalagayan natin sa ating panahon, mga minamahal, ang paanyaya niya, magsilapit kayo sa akin. Kayong mga nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Bibigyan ng kapahingahan. No worries. Rest. Panatag ang isip, ang kalooban. Ngayon, sabi nga natin, ito yung parang namumukod tangi na bahagi ng kasulatan, nagpapakilala, personally, privately, sino ba siya? Ayon sa kanyang pahayag na kung sino siya. At mga minamahal, interestingly, 2 salita lang po ang ginamit dito. Ang sabi po niya, tingnan natin ulit, verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Mga pinakaibig, 2 salita lang po ang ginamit ng Panginoon Jesus upang ipakilala niya kung sino siya talaga. What is inside this man? Na, alam nyo, parang kasalungat ng nangyayari sa ating panahon. Halimbawa po, naalala nyo po yung paglakad sa buwan ng tao. Merong mga astronauts na pinadala po doon. Ano ngayon? Apollo 11. Isa po doon na mga kapatid, ayon sa aking nabasa, ito po ay kilala na si Colonel, nag-advance po ako sa aking notes, Colonel James Irwin. Ngayon, kanya pong karanasan, nung nakapukaw ng pansin niya at nabagbag yung kalooban niya, nung kasakay po siya doon sa shuttle na yon, papapakyat palipad. At unti-unti nakikita niya, naiiwan niya yung earth na maliit na nga, lalo pang nagsishrink na palit ng palit habang lumalayo siya doon. At nakalakad nga po sa buwan. Isang katangi-tanging pangyayari, karanasan. May pagmamalaki talaga, may pagyayabang. Pero mga kapatid, nung siya'y babalik na, parang naghari sa kanyang isip, maganda yata itong sasalubong na karanasan sa akin. Superstar na ako. International superstar. Kasi po, katangi-tangi yung karanasan niya. But God, kumbaga po ay nakipag-ugnayan sa kanya habang siya ay naglalakbay pabalik na sa lupa. At kinausap siya ng Panginoon upang ikangay mahimasmasan man lang siya sa kanyang iniisip. Sa kanyang iniisip. Kung kaya't nasabi po niya, as I was returning to earth, I realized that I was a servant, not a celebrity. So I am here as God's servant on planet Earth to share what I have experienced, that others might know the glory of God. Mga minamahal, yung linya, I am a servant, not a celebrity, yun na po naging motto sa buhay nitong mamang ito. A servant and not a celebrity. At mga kapatid, kung babalikan po natin yung ating tekstong pinag-aaralan, makita po natin, hindi po niya ipinagmalaki. Hindi katulad ng isang pangyayari naman, nabasa ko sa aklat na sulat ni Chuck Swindoll. Meron daw pong isang araw na sa dami ng mga sulat na pinadadala sa kanilang opisina, dahil po sa kanyang ministry, Insights for Living. Nagulat po siya at sabi niya, tumaas daw yung kilay niya. Paano po ba ang pagtatas ng kilay? Yan. Sa gulat. Kasi po, napakaganda, multicolored na brochure na nagpapakilala po sa isang gagawin na lecture ng mamang ito
somewhere na malapit sa kanilang lugar. At ang paraan po ng pagpapakilala, ikinagulat pong mabuti. Itong si Chuck Swindoll. Alam po niyo nakasulat, a phenomenal individual in great demand around the world. Today's most sought after speaker. Matindin yung mga linya. Hindi na po pinangalanan ni Chuck Swindoll kung sino yung mamang iyon. Nagulat lamang siya. Mga kapatid, alam po niyo dalawang salitang ginamit ng Panginoon sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili doon sa Matthew 11:29. Sabi ng 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart." Dalawa lang po. Dalawa lang po. Kung tutusin po, yung paraan ng pagpapakilala doon sa mama na yon, doon sa brochure na tanggap sa mail nitong si Chuck Swindoll, kung tutusin po, akmang-akma sa ating Panginoon. Noon at hanggang ngayon. Pwede po niyang yakapin ang mga kapahayagan, a phenomenal individual in great demand around the world. Today's most sought after speaker. Ganun po ang ating Panginoon. Sa tingin man ng sino pa man sa mundong ibabaw, sa anumang kapanahunan, ganun po siya. Pero hindi po niya ginamit yun. Hindi po yun ang kanyang ginamit na pagpapakilala. At ang hamon niya sa atin, ganun tayo marapat na makilala. Kung ano siya, kung sino siya, inside and out sa kanyang buhay at pagkatao. Ang mga tagasunod niya ay hinihikayat niya, ganun din. Christ-like living. Christ-like living. At mga kapatid, makikita po natin na sa dalawang salitang ito ay nabubuo o nakapaloob po doon yung ikangay, mga tinatagurian pong mga ito, mga kapatid, na servanthood terms. Paglilingkod, mga salita na gamit sa paglilingkod. At ang karaniwang gamit po sa konsepto ng paglilingkod sa bagong tipan ng Biblia ay yung alipin. Alipin. Hindi tinatagurian na tao ang alipin sa kanilang panahon. Ito po ay nabibili sa halaga. At kapag ikaw ay nagmamay-ari ng isang alipin, pag-aari ka na nun, ano man ang gagawin niya, gagawin mo tungkol sa alipin na yan, okay lang sa batas. Hanggang sa papatayin mo yan, pwede. Kasi pag-aari mo siya. Hindi siya tao as is. Ganun po sa sabi ang kalagayan ng isang alipin. But these terms, sabi natin ay paglilingkod, mga salitang gamit sa paglilingkod. So that, mga kapatid, meron pong mga magagandang mga obserbasyon na pwede nating hanguin mula dito. Naalala nyo sa Mark 10:45, ang sinabi ng Panginoon, the Son of Man, dumating dito, sabi, not to be served, but to serve, and to give Himself as a ransom for many. Again, dalawang salita din po doon ang naka-highlight. To serve and to give. Hindi natin basta masasabing parang hindi po matipid sa salita ang Panginoon. Ang nakikita natin dito, yung masasalamin po natin dito, yung paano ba tayo dapat makilala. Kung pagiging alipin po, pag-usapan, mga minamahal, makikita po natin yung idea na yung bang minsan ang umiral sa atin ay yung celebrity syndrome. Gagawa tayo para gumawa ng pangalan, para makilala, para sumikat. But not our Lord Jesus Christ. Yung salitang gentle, ay pwede pong ito ay pakahulugan natin ayon sa salita na ginamit sa original. The word gentle means strength under control. Isang kalakasan,
Isang ika ngay may kakayahan pero under control. Strength under control. Ang pinakalarawan po niyan sa ating isip, mga kapatid, ay yung parang yung ginagawang pagpapaamo sa isang hayop, halimbawa stallion, yung biserong kabayo, baka o kalabaw. Siguro mas familiar tayo diyan. So, meron po yung panahon na aamuin, gagawing maamo, itetame. At hindi po makukuha ng paminsang pangyayari. Unti-unti po. Hanggang sa isusuko ng bisero ang kanyang lakas. Naalala ko, nung minsan pong kami na destino, binata pa po ko doon, noon, na-destino po kami pagka summer mula sa Bible School. That whole summer ay ina-spend namin sa ministry sa Mindoro. Paluan, Occidental, Mindoro. Abay, isang tanghali po, meron kaming doon sa tinitirhan namin, hindi naman kalayuan sa amin. Bigla na lang na nagsigawan yung mga tao. At kami po, habang kumakain doon sa aming tinutuluyan, nakarinig kami ng matinding kalabog. Kala namin, parang ang dating sa akin, parang may kubong bumagsak. Alam niyo kung nang nangyari? Pinakakain daw po ng mamang ito yung kanyang alagang kabayo. At for no reason whatsoever, at least sa kanyang kwento, sinipa ba naman siya ng kanyang kabayo? Pinakakain niya, sinipa pa siya. At alam niyo ang nangyari? Pagkasipa po sa kanya, sad-sad siya doon sa dingding. Kaya may kalabog. Salamat na lang at di napuruhan. Nakapagkwento pa nga po eh. Yun, yung pagpapaamo. Yun po yung pinanggalingan ng salita, kahulugan ng salita, gentle. Yun naman pong humble in heart. Yung pagiging humble means lowly, mababang loob. At sangkap po dito, mga kapatid, pagka pinag-usapan ng pagiging humble or lowly, kasangkap po dito yung unselfishness and thoughtfulness. Yung ano ba yung thoughtful? Maalalahanin. Yung pong unselfish. Hindi iniintindi ang sarili, ipinagpapauna ang iba. Kasakop po dyan doon sa pagiging lowly, wika ng ating mga sinasangguniang mga aklat. At mga kapatid, ito po ang mga qualities na ginugusto ni Lord makita rin sa atin. And let me tell you this, with all my heart, we are never more like Christ than when we fit into His desires or the description of Himself. Ito yung tinatawag nating tunay, true Christ-like living. Ulitin po, we are never more like Christ than when we fit into His description of Himself. At karugtong na tanong na nating dapat sagutin, paano po ba natin may papahayag ang mga ito sa ating panahon, sa ating kalagayan? Remember, as far as the Lord is concerned, we, from the Scriptures, we are servants of God. We, therefore, reveal them the best in our obedience. Sa pagsunod, doon po mahayag yung mga sinasabi nating pagiging maamo, pagiging lowly. At, again sa ating pinag-uusapan, ang Panginoong Hesus pa rin po ang ating pinakamainam na ilustrasyon dito. Kung kaya, basahin lang po natin at maya-maya magtuon tayo ng atensyon sa isang bahagi ng aklat ni Juan. Pero unahin po muna natin basahin, mga kapatid, yung John 8. John 8 verses 28 and 29. 28 and 29 ng John 8. Yan, nandiyan po. Yan, ayun. Nakita niya, ayan. Ano po yung sinasabi ng 28 and 29 ng John 8? Sabi niya, So Jesus said, When you have lifted up the Son of Man,
yung kumbaga, yung ialay na pong kanyang buhay sa krus, ipinako siya doon sa krus. When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am the one I claim to be, and that I do nothing in my own, but speak just what the Father has taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what He pleases Him. Nothing else. Kung ano makabibigay lugod sa ating Diyos Ama, yung pong ginagawa ng anak. Kaya magka-ugnay po sila, lubos-lubosang kakilala ng isa't isa sa kanila. Bilang ama, bilang anak. So ulitin po, ito ang pinakahalimbawa. Now, ilagay natin sa mas konkreto na halimbawa ang ating pinag-uusapan. Kasi po, sabi nga natin, yung self-description ng ating Panginoon Jesus sa kanyang sarili, na-verify po by His obedience. By His obedience. Like no one else who has ever lived, He practiced what He preached. Talagang pinakita po niya. Ang bawat sasabihin niya, pinakikita, pinatutunayan niya. He practiced what He preached. And with this, turn to John 13. Isang konkretong halimbawa at kumbaga po ay patutuo na yung pagpapagalala ng Panginoon sa kanyang sarili, yun po, mga kapatid, gentle and humble. John 13. Mula po sa verse 4 hanggang 17. Pero hatiin po natin sa ilang bahagi. Ayaw sumama nitong aking page. Yan. Enjoy ko pa rin pong ginagawa sa akin Bible yung para sumunod po ng paglipat ng page. Ewan ko kung okay ba yan sa mga doktor natin narito. Yan. Nabiro ko tuloy yung natin kaninang pagkabatian. Sa ilan po sa inyo, nagagawa ko na ito eh. Pero sana po, ano lang po yun, paggiliw lang po sa inyo yun. Painitan na pala. Para habang mainit, iabot natin. Ako po, mas mainit ang aking palad bago iabot kay Ate Angie. Yan. Meron pong cambio muna sa kilikili. Yan. So, John 13. The gentle and humble lifestyle of the Savior is nowhere more evident than the washing of the feet of His disciples. In fact, dumating na po sa punto rito na ang tawag na po ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Sabi niya, I no longer call you servants, but friends. Kaibigan. So, nando po, close na sila sa kanilang samahan. At dumating po sa pagkakataon, may tinanggap silang imbitasyon, makikipiesta o may pagdudulog po, kakain sila. About siyempre, pagka merong bahay na pupuntahan, sa pintuan po merong tagahugas ng mga paa. Kasi ito pong senaryo dito. So background muna. Yun nga po, sa panahon nila, wala pa pong mga paved roads and yung mga eskinita po, puno ng, kung tag-araw, puro alikabok, kung tag-ulan ay putik. Kapit po sa paa yan at mga suot pa. So, kayo na may bahay, yung host halimbawa, meron kayong panauhin na inanyahan, kailangan po meron nakatoka na alipin na maghugas ng mga paa. Sa sinong papasok? Hubarin po, karaniwan po yun sa kanila, hubad ng suot sa paa, sapatos, sandal o whatever, tapos hugasan ng paa. Now, interesting. Kung nagkataon po, walang natoka ang host na alipin maghugas ng mga paa ng kanyang mga bisita. Yung pong naunang dumating na bisita, pwede pong magmagandang loob, pansin niyo yung salita, magmagandang loob, kusa na maghuhugas ng mga paa ng kapwa niya bisita. Okay ba yun?
Nangyayari po ba yan? Aba, pwedeng sabihin natin, teka, bisita rin ako. Nakatuon agad sa sarili, di ba? Nakatuon agad sa sarili. Kung ako'y bisita, sinisilbihan ako. Hindi ako nagsisilbi. So with this, we learn 3 observations from the experience. Una po, mga kapatid, makita natin sa kwento, di kasama ang Panginoon, kasama ang mga apostles na, ni wala pong nagkusa bago sila umakyat sa upper room, wala pong nagkusa na magugas ng mga paa. Bukod sa ating Panginoon Jesus, 12 po yung mga apostol. Ni isa. At kung babasahin po ninyo ang record sa pagbibigay pangalan sa mga piniling 12, mula po sa libu-libong mga nagnasang maging tagasunod ni Kristo, spending overnight prayer, tsaka po siya pumili ng 12. Ang paglilista po ng Bible, Mark, Luke, kung di ako nagkakamali, ang una sa listahan ng 12, Peter. Ang huli sa listahan ng 12, Judas Iscariot. Sa mga sumusulat ng bagong tipan na Biblia, parang may pinaparating na kagad na mensahe sa likod nun. Ano po ba ang pinaggagawa nitong si Peter, bungad ng lista? Si Judas Iscariote na dulo ng lista. Natatangi. Si Peter pinagkaila ang kanyang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa panahon na ika nga po'y huhulihin na siya, sasabihin ni Lord kay Peter, alahanin mo, Peter, pag tilawak ng manok na makaitlo, ipagkakaila mo ako. Sasabihin mo, hindi ko siya kilala. Si Judas pa. Ang ginawa po ni Judas, pinagpalit ng 30 pirasong pilak ang kanyang master, ang kanyang Panginoon. Kaya habang nagtitipon po sila, palihim, tumalilis si Judas, lumabas. Yung po yung eksena dito. So, una pong obserbasyon, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, i-correct po natin ang ating isip at kalooban sa mga bagay na ito. Una, hindi po ipinagyayabang ang paglilingkod. Hindi po yan ina-announce. Hindi po, halimbawa, sa ating Panginoon, hindi po yung pagkakataon na sabi nga ay, attention, everybody. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano maging alipin. Look at my humility. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po. Maling-mali po yung ginuhit ni Leonardo da Vinci. Yung The Last Supper na kanyang ginuhit, painting. Na nakapalibo po sila sa isang malaking lamesa. Nakaupo si Lord Jesus sa parang pagitnaan. At nakahilig si Juan sa kanyang dibdib. At kung sino yung malapit sa kanya, siguro si Peter nandyan. At yan, pinakita sa guhit nitong si Leonardo da Vinci. Ang normal po, ang karaniwan po, ang mga kumakain, sahig po yan, nilagyan lang po halimbawa nitong rag na ito, at nakahilig po sila. Nakaupo sa sahig at nakahilig sa isang siko. Sa sahig. Tapos, yung lagayan po ng pagkain nila, ang natatanda ko sa akin, lola, nung maliit pa ako, papag ang tawag nila. Maliit na lamesa, lamisita. Doon po lagayan nasa gitna po nila. Nakapaligbot po sila dyan sa lugar na yan. At nakahilig po, mga kapatid, lalahanin po nyo, walang nakapaghugas ng paa. So, pasok po sila, nakapaikot po dyan sa lugar kainan at nakahilig po. So, pati po yung kanilang mga paa, litaw. Kitang-kita. And, kung may amoy. Kasi baka po sa paglakad nila, may datapakan na ipot ng kasama po yun. Kasi hindi hinugasan basta pumasok sila. Isipin mo,
tuwan-tuwa, so kukuha ng pagkain, isusubo, masaya ang mukha ng kumakain, samantalang katabi niya yung hindi nahugasang paan ng kanyang kapwa alagad. Mabubusog po kaya kayo nun? Gaganahan po kaya kayong kumain ng ganun? Simply because hindi po nila naisip hugasan ng paa. Hugasan ng paa. Ulit po, ang isang lingkod, ang isang alipin, hindi po yan nagmamalaki sa kanyang nagagawa. Gagawin at gagawin niya ng tuloy-tuloy pa rin kahit na walang magbibigay pansin sa kanyang ginagampan ng papel. Ikalaw pong obserbasyon natin mga kapatid. Ito, matindi po ito. Merong koneksyon po ito sa ating ginagawa sa kasalukuyan. Kaya nga po, binungad ko ito bahagi ng introduction doon sa ating video clip na yun. Mga kapatid, matinding katotohanan po ito. Hindi lang po sa magiliw na pagbibigay ang nasa paglilingkod, kundi pati na po sa magiliw na pagtanggap. Hindi lang po yung pagiging alipin, hindi lang po yun kinapapalooban ng yung graciously giving, kundi nakapaloob din po doon yung graciously receiving. Now, this must speak to our hearts, gentlemen and ladies. Sa panahon pong ito, ang isang dapat na hayag na papel ng iglesia, ng simbahan ng Panginoon, nagbibigay. Nagbibigay. Katulad ng kanyang Panginoon. However, kahit na tayo may katuwaan sa ating puso na tayo nagbibigay, may pagkakataon, pinahintulot po ng Panginoon na tayo naman ang dapat na tatanggap. At hindi tayo sanay doon. Ang kasanayan natin, nagbibigay. Katulad ng ating Panginoon, to serve and to give. Pagka dumating po dun sa panahon, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, na tayong lalagay sa posisyon na salit na tayo yung nagbibigay, magiliw, masaya sa ating puso, bahagi ng ating pagkatawag sa ng ating Panginoon, pagka tayo naman ay nalagay ito sa kalagayan naman na tayo'y tatanggap. Nagiging struggle po ba yan sa ating isip, sa ating kalooban? Awkward ba tayo? Dahil sa tayo nagbibigay, hindi yung tumatanggap. Do we feel awkward receiving gifts, help? O kaya po, tuwirang tanong, diretsahang tanong, ano po ba talagang umiiral sa atin kung magkagayang? Huwag po kayong magagalit, huwag niyo akong batuhin ang inyong mga cellphones. Posible kaya pride ang umiiral sa atin, na hindi tayo marunong na magilin na tumanggap. Actually po, kung tayo bibigyan, dahil kilala tayong nagbibigay, pagka tayong bibigyan, isipin nyo lang, sasagi ba sa isip ng ginugustong magbigay sa atin, ano man yon, tatanggapin niya kaya ito? Bagay kaya sa kanya ito? Iniisip po muna mabuti kung ano ang bibigay sa atin. Dahil baka lang naman, hindi natin ma-appreciate. Dahil mas sanay tayo sa nagbibigay, sa pagbibigay, kaysa sa pagtanggap. Dahil mas sanay tayo dun sa, ika nga po, ito ang ating level, ito ang kanilang level. Nirebuke po ng Panginoon sa kwento, itong si Peter. Kung bakit, di nga po ba, sabi po, ay walang nakaisip sa kanila, o kung naisip man, walang gumawa sa kanila, 12. Except the Lord Jesus, nagugas ng kanilang mga paa, pumasok sa bahay. Kakain, marumi ang paa. At nang makakain na po, akalain niya ang Panginoong Sus. Sa verse 12, tumayo po siya sa kanyang kinaupan. Kumuha ng planggana, nilagyan ng tubig, may tuwalya, binigkis sa kanyang, may tuwalya, at isa-isa sa kanyang mga apostol, hinugasan ng mga paa. Hinugasan ng mga paa.
Pagdating kay Peter, sabi ni Peter, Lord, wag, hindi ako papayag na hugasan mo ang aking mga paa. Ang sabi ng Panginoon, Peter, kung hindi mo hahayaan na hugasan ko ang iyong mga paa, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Matindi po yung rebuke ni Lord kay Peter. Peter, hindi nakasalig sa ginagawa mo yung kung sino ka talaga. Kung merong mga kalalagayan sa buhay mo na hindi ka malaya na tanggapin o ihayag ito. Katulad ng bigay ka ng bigay. Pagka naman ikaw ay tatanggap, parang hirap kang tanggapin ang katotohanan, nangangailangan ka rin. Humbling, di po ba? Humbling. And so, with all our efforts, at this very time in our situation, turuan sana tayo ng Panginoon how to be gentle and humble enough sa pagbibigay at pagtanggap. As far as the Lord is concerned, binigay niya, buhay niya mismo. Isipin na lang natin, kung tutusin po, with all practicality, halimbawa po, ang sabi ng Panginoon sa kanila, tandaan nyo sabi niya, meron akong gustong matutuhan nyo. Sabi niya, iniiwan ko sa inyo ang isang halimbawa na kung ano ang ginawa ko sa inyo, gawin nyo sa isa't isa. Hindi po yung, kumbaga parang okay na marinig sana mula sa Panginoon, ngayon hinugasan ko na ang mga paa nyo. Panahon naman ninyo, hugasan nyo ang aking mga paa. Hindi po yun ang hiningi ni Lord sa kanila. Hindi po yung katwiran o reaksyon na karaniwan, I've scratched your back, you scratch my back. Hindi po tama. At pinakita po ng Panginoon sa kanyang tugon sa kanila. Ngayon, sabi niya, halimbawa ko ito sa inyong iiwan. Kung anong ginawa ko sa inyo, siyang gawin ninyo sa iba, sa kapwa. And doing it gently and humbly in heart. Mga minamahal, hindi po palatandaan ng tunay na paggawa o paglilingkod. Hindi po palatandaan yung sabi, pangloob na kahinaan. Hindi po siya inner weakness. Yung pagsisilbi. Serving. To be a servant, hindi po ibig sabihin, pwede kang parang tossed here and fro. Yung pwede kang baliwalain, pwede kang pasapasahan lang. Hindi po. Isang pambihirang lakas mula sa loob ang paggawa, ang paglilingkod. Kung sa tuwirang salita po, yung sinabi ni Lord kay Peter dito, sabi niya, medyo marahas. Kung di mo hayaang hugasan ko ang mga paa mo, tapos na tayo, lumabas ka na. Parang ganun po ang dating nung sagot ni Lord Jesus kay Peter nung tumanggi siya na ay hugasan ang kanyang mga paa. Ni Lord mismo. Kung sa totoo po, kung sasabihin naman, sige, hinugasan ko ang mga paa nyo, ngayon, hugasan nyo naman ang aking mga paa. Baka po magunahan pa sila. Sasabihin nila, isipin nila, what an honor to serve the Lord, to wash His feet. Magagawan pa yan, magunahan. Alam niyo na ng mga lagad. May kwento po at one time, pinagtatalunan sa kanilang isip. Pinadaan pa nga ng magkapatid na Juan at Santiago yung pakiusap. Master, pagdating po niyo sa langit, pwede bang pakiusap sa inyo? Siguraduhin po niyo ang posisyon ng aking mga anak. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sabi ng Panginoon, hindi ko yan trabaho.
trabaho yan ng Ama. Sabi niya. So, manggagawan sila. Just like in our case, maybe. Pagdating sa ika nga po'y paggawa, pagsunod kay Lord, pag sinabi niya, gagawin natin, baka magunahan tayo. Pero hindi po yan ang ginugusto ng Lord. Ang gusto niya, ang halimbawa ko sa inyo, ginawa ko ito sa inyo, gawin nyo naman sa iba. Gawin nyo naman sa iba. And, mga kapatid, etong talatang ito, makita po natin, parang hints, bisagra. Pwede po nyong bukas, sara ang pintuan sa bisagra. Itong verse 15, ito po yung parang medyo nakakagulat sa ating pagbasa. Ang sabi niya, I have set you an example that you should do as I've done for you. One word, that you should do as I have done for you. Mga kapatid, sa uling bahagi ng ating mensahe, sinasabi ni Lord sa atin, kung ang sukatan ng pagiging lingkod ng Panginoon, kung ang pagiging kawangis ni Kristo sa tunay na kahulugan ay mapapahayag po sa pagsunod, mga kapatid, katulad sa karanasan ng ating Panginoong Hesus, makikita po natin. Sabi niya, for I gave you an example that you should do as I've done to you. He was looking for action, not theories. Hindi po sinabi, I gave you an example that you should study about every Sunday. That you should form discussion groups and meditate on it. That you should memorize my words and repeat them often. Hindi po. Hindi po yung sinabi ng Panginoon. Sa halip, sabi niya, that you should do as I did to you. Ang hinahanap-hanap po ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, kung paano po hinugasan niya ang kanilang mga paa, with all gentleness and humility. Then He said, you do that too. Gawin niyo rin yun. Meaning, we are to serve others in obedience to Him. And I close with this observation as far as obedience to God is concerned. Born from the verses. Ang verse 14 po, mabasa natin mga kapatid. Ang sabi po niya, verse 14. Sabi niya, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Ano pong sinasabi nito? Ang sinasabi po nito, obedience means personal involvement. Nandun ka mismo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsunod, nandun ka. Hindi ka susunod in absensya. Ang pagsunod po, ginagawa mismo. Ibig sabihin po ito, meron tayong willingness dahil ang pagpayag po, ang pagnanasa sa pagsunod, nakasunod po dun sa involvement. We need to be where the action is. Verse 15. Ulitin natin verse 15. Sabi ng verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ano pong sinasabi nito? Ang obedience po, pagsunod, requires Christ-like unselfishness. Kalimutan ang sarili. Bigyan pansin ang kapwa. Kinakailangan po nating tingnan ang iba sa punto de vista ng ating Panginoon. Ang sabi po dun sa Matthew 11, weary and laden, burden, sabi niya. So we reach out to others and that takes risks. Merong risk. But we need to give up the luxury of staying safe in obedience to our Lord to serve others. And finally, verse 17,
Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Alam po ninyo, sa pagsunod po, doon natin lubos-lubusang maranasan ng tunay na kasiyahan. Yung tinatawag nating totohanang kagalakan. Obedience results in ultimate happiness. Mga kapatid, gusto mong patunayan na totoo yan? Simple lang. Sunod ka kay Lord. Maranasan mo ang tunay na kaligayahan. May God bless the message of our God in our hearts. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service arm. Now disciples greater desire. Believing in abundant blessing. From indifference full of hope, of love and of faith. Your kingdom be established in a